Hapon na mga kapatid. Ayan, tingnan niyo yung init. Alas 4:36 na. 4:36 na ng hapon mga kapatid. Meron na naman tayong ihahatid sa inyong magandang balita. Di patungkol sa itinakda ng ating ama na yung pananalangin. Dahil ang lahat ng tao marunong manalangin mga kapatid. Karamihan na naniniwala sa ating Diyos Ama ay marunong manalangin. Pero merong itinakda ang Ama na oras ng pananalangin mga kapatid. At ating malalaman ngayon kung anong oras yun. Nakapasok tayo sa ating bahay dalanginan dahil nandito mga kapatid yung ating Biblia na siyang magpapatunay na ang ating Ama sa langit ay meron siyang itinakdang oras ng pananalangin mga kapatid. At ginawa ng apostol ng panganay na anak ng ating Ama sa langit. Walang iba kundi ang ating Panginoong si Isa. At yun ay Jesus ang pangalan noon mga kapatid. Siya may bagong pangalan ngayon at sa susunod na araw, baka bukas, kung may sisingit natin, o hindi natin may singit, baka hanggang sa Biyernes muli na darating. Papalam ko sa inyo ng ating Panginoon. Jesus ang pangalan noon. Ang pangalan niya ngayon mga kapatid dito sa huling araw ay Isa. Yan tunay. Sa ngayon mga kapatid, ito muna ang may bahagi ko sa inyong lahat. Yung patunay na mayroong itinakdang oras na tayo ay dapat manalangin. Dahil ginawa ng kanyang mga apostol. Apostol ng ating Panginoong si Isa. Yan. Dito nga mga kapatid, andito tayo sa loob ngayon ng aming maliit na bahay dalanginan. At nandito yung ating Biblia na parang lumalabas na siyang pagtatanungan natin kung nasaan yung pinag-uutos na ginawa ng mga apostol ng ating Panginoong si Jesus noon. Ngayon ay Isa ang kanyang pangalan. Idadagdag natin mga kapatid, o kaya bibigay ko sa inyo yung sample ng pangalan ng ating Panginoon na Isa para meron kayong idea naman. Tingnan natin doon sa Zacarias 14:9. Ating mababasa nandun kapatid yung niya, yung kanyang pangalan na bago. Doon kay Zacarias 14:9. Zacarias 11, 14, ayan, 14. Ito. Dito siya mga kapatid. Dito ating matatagpuan ng bagong pangalan ng ating Panginoon. Diba? Yan Zacarias. Diba? Zacarias 14. Ito 9. Diba? Usahin natin. Diba? Napakalinaw. Ang paghahari. Yeah, diba? Ang paghahari ng Panginoon sa sanglibutan. Tanungin natin ating sarili kung siya ba hari ng sanglibutan ngayon. Ang hari ngayon ng sanglibutan, mga kapatid, pera di ba? Ngayon, pag siya ay naghari, itinuring na siya na hari dito sa sanglibutan. Yan yung nakasulat, yan yung hula mga kapatid. Ganito ang ating mababasa. At ang Panginoon, kita nyo, yan nga. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay Isa at ang kanyang pangalan ay Isa. Diba mga kapatid? Kaya yan, parang patikim lang
sa ating ibabahagi sa inyo. Sa susunod na mga araw, baka sinasabi ko, baka sa Biyernes dahil Sabado ngayon mga kapatid. Huling Sabado ito ng buwan ng Marso. Ayan yung kalendary natin. Huling Sabado na ngayon ng buwan ng Marso. At yun nga, tayo ay alas 4. Alas 4:40 na tayo mga kapatid ng hapon. Ito yung ating dapat basahin at dapat malaman ng lahat yung patungkol dun sa itinakdang oras na panalangin. Para ito yan, may dagdag sa ating kaalaman mga kapatid dahil matagal na nananalangin ng mga tao kahit anong oras na lang. Yung iba umaga at hapon lang pero walang oras. Pero may itinakda talagang oras. Andun sa mga Gawa 3:1 mga kapatid ating mababasa. Tingnan nga natin kung ano yung ginawa ni Pedro. Kung anong oras siya nananalangin mga kapatid. Ayan wala tayong pang turo, hindi natin nakuha. Daliri na lang natin. Ayan mga kapatid. Gawa. Ayan yung mga gawa. Baba natin. Ayan. 3:1. Ayan. Sana malinaw nyo nakikita mga kapatid. Ayan si Pedro. Apostol ni kanya na ating Panginoong si Isa. Na Jesus ang pangalan niya noon. Si Pedro at si Juan. Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasiyam. Ayan, tandaan nyo mabuti mga kapatid. Si Juan at si Pedro ay nananalangin, pumanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasiyam. Tingnan nyo mga kapatid, oras ng pananalangin na ikasiyam. Ngayon, oras ng pananalangin na ikasiyam. Ano mga kapatid, di ba? Ikasiyam, ibig sabihin, umaga man o araw, basta dumating yung alas 9, basta ikasiyam yan ay oras ng pananalangin mga kapatid. Yung Biblia ang nagturo sa akin, hindi ako mga kapatid. Dahil napakalinaw naman, Biblia ang ating binasa. Ayan, tingnan niyo yung pamagat. Ayan, ang Biblia mga kapatid. May mga may English na Biblia dito mga kapatid. Ayan mabasa nyo. Mayroon pa tayong Ilocanong Biblia. Ayan si Biblia. Ayan, Ilocano. Ayan. At ito na mga kapatid, dito yung Tagalog Bible. Tagalog na Biblia. Ayan, dito sa Gawa mga kapatid, ating nabasa na yung pananalangin, ang oras ng pananalangin ay ikasiyam. Yan. Basta ikasiyam, ang nakalagay dito, ibig sabihin nga, basta ikasiyam na ang oras, yan ay oras ng pananalangin. May isa pa mga kapatid, may tinakdang oras. Yan ay nasa Gawa pa rin, 10:9. Ano, hanapin natin. Ayan mga kapatid. Ayan yung 10. Yan, Gawa 10. Yan. Hanapin natin yung 9. Ayun. Yan mga kapatid. Tingnan nga natin kung ano ba yung isang oras na itinakda ng ating Ama na siyang ginawa, pinagdadasalan ng kanyang mga apostol. Apostol ng ating Panginoong si Isa. Panganay na ating sa langit. Yung Diyos. Basahin na natin. Gawa 10:9. Tuloy ko muna sa kaliwa ko yung cellphone para hindi ganong magalang ng kanan ang gagamitin ko pagturo. Ito. Basahin na natin. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na siya sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ika-6.
Ayan, mga kapatid. Tingnan nyo yung ginagawa ng mga apostol noon. Oras ng ikasyam at oras na ika-anim. Yung mga itinakda ng mga kapatid. Ang itinakdang oras na panalangin, araw man yung o gabi, araw man o gabi, basta dating yung oras ng alas 9 at ang oras ng alas 6. Yan, araw man o gabi, yun yung itinakdang panalangin. Hindi natin alam kung bakit yung mga oras na yun, yun ang pinili na dapat pagdasalan natin, mga kapatid. Ang isipin na lang natin mabuti, yung siyam, saka yung 9, di ba? Baliktaran lang eh. Paikot-ikutin mo yun ay siya rin eh. Binago mo, nauna ay na uli yung 6. Kahit balikin mo yung ganun pa rin yung itsura. 6-9, 9-6. Hindi magbabago. Ba mga kapatid? 6 at 9, tandaan natin mabuti. Yung panalangin na itinakda ng ating Panginoong si Isa. Dito sa programang ito mga kapatid, dito sa vlog na inihanda ng ating Ama sa ating lahat. Dito nyo malalaman, dito nyo matatagpuan ang buong katotohanan na dapat din sa ibabaw ng lupa. Ang ating Ama sa langit ay matuwa, mga kapatid. Lamang mga kapatid, at na magawa pa ang isang video. Abang lang pala. Antay na lang mga kapatid.